Mga kapuso, kausaping legal at may katanungan sa batas. Sasagutin niya ng nag-iisa nating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabby! Here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Nako, mainit ang pag-uusapan natin ngayon. Bukang bibig to ng lahat, ang usapang hiwalayan. At kakambal ng usapan yan, ano naman yan? Ang prenup. Lagi niyong nababasa at naririnig yan, pero ang tanong, alam niyo ba kung ano yan? Hashtag Ask Attorney Gabby, ano nga ba ang prenuptial agreement? So ang prenup o prenuptial agreement na pareho din na ang tawag ay antenuptial agreement o marriage settlement ay isang kasunduan na pinapasukan ng dalawang taong nagbabalak na ikasal. Ilalagay nila dito kung ano ang kanilang magiging kasunduan tungkol sa kanilang mga ari-arian, income at lahat ng property nila pag kinasal na sila. Paano kung walang prenup? Ayon sa Family Code of the Philippines, magkakaroon ng automatic na at tinatawag na absolute community regime ang mag-asawa. Ibig sabihin, lahat ng ari-arian nila bago sila ikasal, lahat ng kanilang ari-arian, income, business profits, habang sila ay kasal na, ay may gagiging property ng mag-asawa. Kumbaga, what's mine is yours and what's yours is mine and all of that is ours. So ang tanong, masama ba yon? Hindi naman. Pero ganito lang yan. Kung ako merong 100 million bago ikasal at yung pakakasalan ko ay walang pera, pag kinasal kami ng walang prenup at naghiwalay kami, posible na ang magiging hatian naming mag-asawa ay 50-50. So ang dating 100 million ko, magiging 50 million na lamang, pero may 50 million naman ang mister ko. So is that fair? Kayo ang humusga. Pero kung may prenup, maaari niyong ibahin ang usapan. Pwedeng mag-uumpisa lamang ang share and share alike. Pagkatapos ng kasal, ibig sabihin, akin pa rin ang 100 million sa ating example kahit na ikasal tayo at maghiwalay. Pero mangyayari lamang yan kung may prenup. Pero tandaan, ang prenup dapat in writing, pirmado ng parehong ikakasal at ginagawa bago kayo mag-I do ng mister ninyo. Hindi pwede gumawa ng prenup after the wedding. Well, kaya nga kung minsan may mga kasal na hindi natutuloy dahil biglang nagpapapirma ng prenup ang isa sa kanila right before the wedding. So, not a good idea. So, hashtag Attorney Gabby again, kung naghiwalay biglang engaged couple, pwede pa bang mabawi ang mga nagastos sa paghahanda sa kasal kung hindi ito matutuloy? Well, depende yan sa kasunduan ninyo with your supplier. Usually, merong kontrata naman yan at ang terms and conditions ay nakasad doon kung magkano ang total contract price, kung magkano ang down payment, kung kailan at saan at ano ang gagawin sa takdang araw. At kasama dito, ano nga ba ang gagawin in case of a cancellation. Malamang kung malayo pa ang date ng wedding, usually na ibabalik ang down payment. Pero kung masyadong malapit na ang cancellation, malamang ay nakalagay na wala na kayong mababawi at forfeited na ang down payment. Ito naman ay dahil lost income ito para sa supplier ninyo kung hindi tuloy ang kasal. Kaya't suriin ang kontrata bago pumirma, makipag-negotiate sa supplier, lalo na kung may pakiramdam kayo na baka nga may posibilidad na hindi pala matuloy ang kasal. So, in any case, ang pag-aasawa, sabi nga nila, hindi mainit na kanin na kapag isinubo at napasuka ay pwede mong iluwa. So, in any case, ang mga usaping batas, bibigyan nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask Attorney Gabby.